Sa ganitong paraan napalaki ng Alexandria ang koleksyon nito ng mga libro at scrolls. Sa kalakasan nga nito mga ka-LE, ang archive ng kanilang silid-aklatan ay sinasabing aabot sa 40,000 hanggang 400,000 scrolls mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang mga scrolls na yan ay nakakatalog sa mga shelves base sa kanilang mga subject at topic. Ngayon mga ka-LE, dahil sa mga achievements na ito, hindi nakapagtaka na ang Alexandria ay naging isang napakayamang syudad. Ang mga negosyante, scholars, mga hari at mga normal na tao ay dinadagsa ang lungsod na ito upang sila ay makapagnegosyo, makapag-aral at makapagtrabaho. Isa nga ito sa mga itinuturing natin na pinakaunang multicultural city sa ating kasaysayan. Ngayon mga ka-LE, ang kanilang misyon na gawing sentro ng karunungan at pag-aaral ng Alexandria ay naging matagumpay. Ang pag-aaral, pagsusulat at pagre-research at ang advancement ng science ay sinuportahan ng Ptolemaic Dynasty. At dahil dito, ang Alexandria ang nagsilbing research center kung saan ang mga sinaunang kasulatan at kaalaman mula sa iba't ibang kultura ay kanilang pinipreserve. Ito ang kauna-unahang lugar kung saan sistematikong sinimulan ng sangkatauhang unawain ang natural world. Ngayon mga ka-LE, sa kasagsagan ng kalakasan ng Library of Alexandria, dito nagtrabaho, nag-aral at nag-research ang ilang scholars tulad ng grammarian at literary critic na si Zenodotus of Ephesus. Siya ang nag-revolutionize ng textual criticism at library science at siya rin ang kauna-unahang head librarian ng Library of Alexandria. Nagtrabaho rin sa library ang makatang si Callimachus. Siya ang nakaimbento ng Pinax, ang pinakaunang library catalog. Sa dami kasi ng scrolls sa library ng Alexandria, nahihirapan ang mga mambabasa na hanapin ang scrolls na kanilang kailangan. Ginawa ni Callimachus ang Pinax catalog upang matulungan ang mga tao na malocate ang mga scrolls na kanilang kailangan. Dito rin nagtrabaho ang author na si Apollonius of Rhodes, ang sumulat ng epikong pinamagatang Argonautica. Sa Alexandria rin nanirahan ang scientist na si Eratosthenes, ang pinakaunang tao na nagawang kalkulahin ang circumference ng Earth sa pamamagitan ng pag-oobserba sa araw. Kulang lang ng ilang kilometro ang kanyang kalkulasyon, pero ito ay isang napakalaking achievement noon, lalo na't wala siyang gamit na modernong equipment na ginagamit natin ngayon. Siya rin ang isa sa mga unang scholar na nagsabi na maaari nating ikutin ang mundo. Yan ay kanyang ginawa noong 240 BC, 2,000 taon bago maisip ni Magellan at ni Columbus na pwede nating ikutin ang mundo sa pamamagitan ng paglalayag. Sa Alexandria rin nanirahan at nagtrabaho ang mathematician at engineer na si Heron, ang taong nakaimbento ng pinakaunang vending machine at siya rin ang nakaimbento ng pinakaunang steam engine. Ngayon mga ka-LE, kung ganito karami ang scholar